Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, tawagin niyo po ako sa pangalang Sean. Ako po ay tubong Peña Blanca, Cagayan at 19 na taong gulang. Nag-aaral at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Hospitality Management in Airline Industry sa isang kilalang universidad dito sa Cagayan. Narinig ko na po lahat ng kwento niyo Kuya E at ako'y naaaliw sa inyong malaanghel na boses. Matawa naman ako sa malaanghel, di ba demonyo? Charot. Bata pa lang ako Kuya E ay alam ko nang may iba sa akin at alam ito ng aking mga magulang. Bagamat alam ito nila ay wala namang naging problema sa pagtanggap nila sa aking tunay na pagkatao. Sa katunayan, Kuya, gay po ang aking bunsong kapatid. Bata pa lamang ako Kuya E ay namulat na po ako sa makamundong gawain. Nagsimula po ang lahat sa aking tito na itago po natin sa pangalang Paul. College na noon si Tito Paul at ako naman po ay nasa ikatlong baitang pa lamang. Grade 3. Si Tito Paul po ay di ko masyadong kaklose ngunit dahil sa isang hindi malilimutang karanasan ay naging kaklose ko siya. Nangyari ang lahat nung siya ay umuwi galing sa Tugigaraw kung saan siya nag-aaral. Sem break nila noon Kuya E at sakto wala din kaming pasok noon. Nadatnan kami ni Tito na naglalaro sa kanilang bakuran kasama ang aking mga pinsan. Duman ito sa aming tabi at nanlaki ang aking mata nung lumingon siya sa akin. Napakagwapo at napakaputi ni Tito Paul. Gawa ng pamamalagi niya sa Tugigaraw ng matagal na panahon. Maputi dapat nga siya, diba? Mainit kasi sa Tugigaraw, diba? Nung una Kuya E ay parang wala lang ako sa kanya. Ngunit isang araw, habang ako'y naglalakad, kasama ang aking papa at mama, tinawag ni Tito Paul si papa at nagwika ng nung dodog bitu peyo, manginganay mon nge. Na ang ibig sabihin Kuya E ay ang laki na ng dalaga mo, Kuya. Na siya namang kinagulat ko kasi hindi pala kibo itong si Tito Paul. Nag-usap sila ni Papa at kami naman ni Mama ay nauna nang umuwi sa bahay. Sorry kung mali yung basa ko. Hindi kasi marunong magbasa ng ganito. Pagka-uwi ni Papa ay sinabihan ako na magmadali at pinapatawag daw ako ng aking Tito Paul. May ibibigay daw siya sa akin. Nagmadali naman ako at nagtungo sa kanilang bahay at nadatnan ko ang aking tata o lolo at nana naman na lola na kanya namang mga magulang. Sinabi sa akin ni nana na umakyat daw ako sa taas at may ibibigay daw sa akin ng aking Tito Paul. Umakyat naman ako at nagtungo sa kanyang kwarto at nadatnan ko siya na nag-aayos ng gamit. Ikaw pala yan, pamangkin. Wika niya. Pinapasok niya ako at inabot ang isang malaking supot na naglalaman ng madaming candy at pagkain. Bigay daw ito ng kanyang kapatid na akin namang tita na nasa Tugigaraw at nagbilin na iabot daw sa akin ang mga ito. Nagdaan ang mga araw Kuya E at naging tambayan ko na ang kanilang bahay. Gawa ng ako'y palagi niyang pinapatawag dahil naboboring daw siya at dito na nga nagsimula ang lahat. Isang araw habang nasa bukid ang aking mga magulang, tinawag ako ng aking nana. Nasamahan ko daw muna ang aking tito sa bahay nila dahil luluwas daw sila sa Tugigaraw dahil magbebenta sila ng na-harvest nilang mais. Hapon na noon Kuya E. Pumunta nga ako sa bahay nila at nadatnan kong natutulog ang aking Tito Paul. Nagising siya nang umupo ko sa kama niya at nagsabing, "Pamangkin, samahan mo muna ako dito sa bahay dito ka na matulog. Naipagpaalam na kita sa papa mo." At doon na nga nagsimula ang lahat. Habang kami magkatabi sa pagtulog, nararamdaman kong may matigas na bagay sa aking likuran at ako'y na-curious kung ano yun. Hinawakan ko ito at tiningnan. Dumilat ang aking tito na parang alam kong nagtulog-tulugan. "Pamangkin, gusto mo bang laruin yan?" Ang sabi niya. Dahil nga likas sa akin ang pagiging mael ay napatango na lang ako. Nilaro ko yun at kasabay noon ang paghalik naman sa akin ng aking tito. Naging matagal ang naging tagpong yun
hanggang bumulong siya sa akin na isubo ko daw ang kanyang Pops at siya namang ginawa ko. Pagkatapos noon ay pinatalikod niya ako na nagpapahiwatig na gusto niyang pumasok. Itinutok na nga niya ito sa aking virgin at masikip na lagusan. Dahil may kalakihan, ang Pops ng aking tito ay nahirapan siya. Na makapasok na kinalaunan ay naganap din. Masarap na makirot ang unang pasok. Kung kaya't naitulak ko siya ng bahagya, ngunit dahil alam ko, tigang ang aking tito, nagpumilit pa rin ito na pumasok. Muli na naman niyang ipinasok at ako'y nakaramdam ulit ng kirot. Masakit kung ilalarawan ko ito, Kuya E, ngunit dahil medyo nasarapan na ako noon, kaya't pinabayaan ko na lamang. Ang bata mo pa, okay. Matagal ang paglabas ni tito at alam kong nasarapan siya. Samantalang ako'y namimulipit sa sakit na may konting sarap at nararamdaman ko ng bumibilis iyon. Hanggang sa pumutok na nga po ang Mount Didicas sa aking lagusan. Nasundan pa nga iyon. Kuya E, hanggang sa ika-4 ng pagputok ng Mount Didicas sa gabing yun, kinabukasan, Kuya E, ay madaling araw na kaming nagising. Bumaba na si tito at nagluto, gawa nang wala pa sila Nana. Pagkatapos namin kumain, nag-aya si Tito Paul na maligo sa ilog at dahil malapit lang naman sa ilog ang aming bahay ay pumayag na rin ako. Dahil tanghali na noon, Kuya E, wala na masyadong tao sa ilog kaya't nangyari na naman ang mainit na tagpong iyon. Habang nagbabakasyon sa amin si Tito, maraming beses na may nangyari sa amin at sa tuwing nauwi sa amin si Tito ay pinapatawag niya ako at ginagawa na naman namin ang aming madalas na ginagawa at mas naging malapit kami sa isa't isa. Hanggang dito na lang muna, Kuya E, at sa aking susunod na sulat ay ikikwento ko rin ang aking naging karanasan sa aking pinsan. Maraming salamat, Kuya E, at sana po ay mabigyan nyo ng buhay ang aking kwento. Ang inyong loyal na taga-subaybay, Sean. Well, sabi ko nga hindi kasi ako fan ng mga gantong story, do talaga nangyayari naman kasi. Kaya lang, grabe, sobrang bata naman, buti. Wala nakahuli o wala nakaalam ng mga ginagawa nyo kasi napakabata mo nung panahon na nangyari to. Nasa 3 baitang ka pa lang, no? At napakaswerte mo kasi yung ganung panahon o ganung kwento na alala mo. Well, kasi ako may mga storya o mga pangyayari sa buhay, halimbawa na, nakalimutan ko na to, ganyan. Ikaw, grade 3 yung karanasan mo pero alala mo siya, no? Well, muli ay maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.